Ang impyerno, mga kapatid, is a place na walang kapahingahan. Dito, ang lugar natin, air continue. Yes. Di ba? Hindi air condition. But, kapag ka-faithful tayo sa Panginoon, one day, we'll experience the blessing of God, mga kapatid. Hallelujah. So, sa umaga, sa hapong ito, mga kapatid, I want to talk to you about our responsibility. Amen. Amen. In God. Lahat ng naniniwalang may responsibility sa Panginoon. Pwede bang magsabing Amen? Amen. Hallelujah. We have to understand as a Christian that God intends our life, our calling towards His purpose. In the beginning, He has the plan. Actually, ang master plan or master planner ng lahat ay ang Panginoon. Before He formed you in the womb of your mother, He has already a plan. Kahit ang dami nating mga kamalian, ang dati nating mga pagkakasala, ang dami nating mga kakulangan pagdating sa relasyon natin sa Panginoon. Your mistakes and your past experiences never cancel every promises of God. Amen. Amen. Ang promise ng Diyos remains the same. And God promises that we will have a successful life, a true success where we will hear from Him, "Well done, my good and faithful servant." Questionin ko sa inyo, naranasan mo na bang ang pakiramdam mo parang walang direksyon sa buhay? Sabihin mo, parang ako yata yun. Do you know that God has a plan for us? Amen. Do you know that God has a plan even in the midst of struggles? Yes, hallelujah. Even you face persecution, even you face hardships, mga kapatid. Alam mo ba na may plano ang Diyos para sa iyo? You have to know, and you have to understand His plan. Even the life is full of distraction, failures, mga kapatid. But remember always na ang pangako ng Diyos at ang layunin ng Diyos sa buhay na ito ay never nagbago. At hindi nagbabago, mga kapatid. Kahit sabihin natin, punong-puno tayo ng problema, kapag ginamusta kita, lagi, "Pastor, problema." Diba? Sana one day, marinig ko sa iyo, kapag ginamusta kita, "Pastor, purihin ng Diyos." Amen. Kahit dumaan ako sa napakadaming problema, still hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Amen. Sa buhay natin, hindi highlight ang problema dapat. Hindi dapat naka-highlight ang problem. Ang naka-highlight dapat ang kabutihan ng Panginoon. Yes, maybe, ang daming problemang dinadaanan tayo. Sa mga young people, love life. Wala ko nun. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw yata yung tinutukoy. Wala pa nga eh. Diba? Sa mga nanay, sa pamilya, sabihin mo naman, parang ikaw yata yun. Sa mga may trabaho, problema natin sa career, mga kapatid. Napakaraming balakid. Napakaraming pagkabigo, distraction, mga kapatid. But let me remind you, even though in the midst of changing world, the promises of God never change for us. Amen. Hindi nagbago. Mula noon hanggang ngayon, God is still planned for you to succeed in life.
He never changed His plan. Mga kapatid, sa una pa lang, minahal na tayo ng Panginoon. Yes. That's why God sent you here. Dinala ka ng Diyos sa lugar na ito for you to know the plan of God and to know His purpose in your life, because alam ng Diyos, when you know your purpose, mga kapatid, it gives meaning to you. Alam mo yung namumuhay ka na, parang after ng araw, wala kang, ano nangyari sa buhay ko? Hello? Every day, pupunta ka kung saan-saan. Tatanong ka, saan ka punta? To the moon, sabi ng iba. Amen. Sa labas, aside from God, mga kapatid, or kapag tayo ay out of the presence of God, marami tayong ginagawa, but we will never experience fulfillment or satisfaction in life. Gawin mo na lahat. Mayroon ka na ng lahat ng bagay. Dati gusto mo ng pera. Ngayon nagkapera ka na, hindi ka pa rin masaya. Maniniwala ako na lahat kayo magkakapera. I declare in the name of Jesus Christ. Lahat tayo magpapalain ng Panginoon. Pero tandaan mo, ang satisfaction, ang fulfillment ng buhay, hindi nakabase, Sister Leia, sa pera. Hindi nakabase sa dami mong nakuha. Natapos, mga kapatid, ang fulfillment sa buhay ay nakabase sa pagkilala natin sa layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ang nagbibigay ng kabuluhan, direksyon sa mga kaganapan natin sa buhay. Life is so precious na ang Diyos, hallelujah, ay nag-sacrifice para sa atin. Amen. Life without purpose is like a ship sailing without a rudder. Parang wala kang, ano yung timon? Nakita na kayo ng barko. Ano yung tawag yan? Boat. Boat kasi sa amin yan eh. Boat. Kaming mga English. Asa na Maryland? It is boat sa amin. Boat. Sa inyo, bangka. Sa inyo, mga Pilipino. Biro lang, mga kapatid. Kapag ka walang timon, pupunta ka, gusto mong pumunta ng Mindanao, napunta ka sa Japan. Kasi ang timon ang nagbibigay direksyon. Kapag ka walang purpose, hindi mo nalaman ang purpose mo sa buhay, mga kapatid. It seems like you are sailing without a rudder. And you may move. Maaaring umupusad ka, pero wala kang patutunguhan. Paikot-ikot. Do you know that Israelites, ang mga Israelites ay nag-wander sila sa wilderness for 40 years. Samantala, ilang araw lang dapat yun. Anong dahilan? Inalis nila ang sarili nila mula sa kalooban ng Diyos. Inalis nila ang kanilang puso mula sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi nila nakita ang purpose ng Diyos, bakit sila dinala sa wilderness at papunta na sila sa Canaan, mga kapatid. That's why sila nag-wonder. The same happening to life today. Nangyayari yan. Marami, lalo sa mga kabataan. Marami ang nag-wonder, hindi nila alam ang pupuntahan. Every day, parang paulit-ulit, cycle na lang. No. Let me remind you, mga kapatid, kailangan i-align mo ang buhay mo sa purpose ng Diyos. Because a life that align with God's purpose, laging mayroong direksyon at mayroong destination. Amen. May destination tayo, mga kapatid, na gusto ng Diyos mangyari sa buhay natin. Marami tayong plano. Sino ba may plano sa buhay? Amen. Yes, may plano tayo. Anong plano mo? Plano mo mag-business? Mga young people, plano mag-asawa? Plano mag-graduate? Plano mag-trabaho? Plano lahat, mga kapatid. But always remember that God's purpose always prevails. Bakit
ko dinidiinan sa inyo ang purpose na ito. Dahil kapag hindi nyo naintindihan ang purpose, hindi tayo gagalaw. Hindi tayo kikilos ayon sa gusto ng Diyos, ayon sa layunin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Have you ever thought about the legacy? Minsan ba, sino ba nakaisip nito na paglisan ko sa mundo nito, anong marka at anong istorya ang iiwanan ko? Pastor, blankong papel. Pag alis mo, wala na. Iiyakan ka, 3 days. Salamat na lang, mabot ng 1 month. After, wala na. Because if you live your life apart from God, that's what happens. But if you live your life, mga kapatid, kapag ka namuhay ka sa harapan ng Panginoon, ginawa natin ang trabaho natin sa harapan ng Panginoon na maglingkod, sumamba, gawin ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, mayroon tayong pamana na maiiwan natin dito sa henerasyon at sa susunod ng mga henerasyon. Amen? Gusto ba natin na ang generation na ito, mga kapatid, ay generation na sumasamba at nag-honor sa Panginoon? Amen. Alam mo, sa panahon natin ngayon, grabe. Sabi ng pag-aaral, this is the most impatient, suicidal, anxious generation. Nakikita natin, mga kapatid, na ang generation natin, pa-evolve ng pa-evolve. At halos ang paligid natin, lahat, halos aalisin nila ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Now, the generation without God loses its moral compass and purpose. Ang generation na ito, lalo sa mga kabataan, kaya ka tinawag ng Diyos for you to save the generation na meron ka. Yung mga kaibigan mo, alam mo sila mapapahamak kapag wala ang Panginoon sa buhay nila. God called you for them, mga kapatid. God called you para sabihan sila na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Na may Diyos na umiibig at Diyos na may plano sa buhay nila. So may trabaho tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Kailangan maitaas natin ang Diyos. Kailangan malaman nila na may Diyos na buhay at totoo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Paano natin sila marireach, mga kapatid? Kailangan we have to lead by example. Sabihin natin example. We have to live our life, mga kapatid, with example. The greatest legacy we can leave your children is not money, but faith in God. Amen. Ang pinakadakilang legacy na pwede mong iwanan. Kasi nga, kapag ka nagpamana ka ng pera, pag alis, hindi mo alam ang gagawin dyan. Maaaring yun tayo ikapahamak nila. But if your legacy is pinamana mo yung faith mo, assured ka that that generation will bring good things in the world. Yes. Why? Dahil nagpuproduce ang faith natin ng mabubuting bagay. Dahil yan ay galing sa Panginoon, mga kapatid. Yes, ang generation natin, medyo pa-drift na papunta sa kapahamakan, but there is a chance. There is still a chance. Why? Nandyan ka kasi. Amen. Si Lord, tinawag ka. Alam ni Lord, ikaw lang. Sapat na. Amen. 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 Kaya ka nandito, mga kapatid. We have to save this generation. And we have to live according to the purpose of God. According to the plan of God, mga kapatid. Dahil ang church na ito, hindi tayo pwedeng mabuhay sa sarili lamang. Hello? Amen. Hindi pwedeng nabubuhay tayo ayon lang sa wala, kundi nabubuhay tayo para sa Panginoon. Nabubuhay tayo
para sa ating kapwa, mga kapatid. We have to serve God and save this generation na meron tayo. Amen. Hallelujah. We have to lay down our life for God. We have to lay down, mga kapatid. Sabi ng Biblia, tayo po ay mga ilaw ng sanlibutan. Lahat ng ilaw, magsabi ng amen. Amen. Pastor, ikaw, ilaw, kasi makintab na. Diba? Makintab, makintab, makintab. Ubus na ang buhok, mga kapatid. Hallelujah. Liwanag tayo. Alam mo, hindi sapat na nabubuhay lang tayo sa panahon na ito. Lo, hindi sapat na nabubuhay ka lang. Amen. May responsibilidad ka na iligtas ang henerasyon mo mula sa kamalian at kapahamakan. Amen. Pasok, okay na ako. Kaya yung mga nagpapanggap na Christian, sinasabi nila, kahit hindi naman ako magsimba, mabait naman ako. Mabuti naman ako. No. Those who are in Christ, lagi lang sinisik ang presence ng Panginoon. At lagi ang buhay nila nakatuon, how they worship God, how they please the Lord, mga kapatid. Hallelujah sa kanilang pambuhay. Ang henerasyon natin na nakaharap sa maraming tukso, maraming maling impluensya, siyempre technology, teknolohiya. Diba? Ang technology, mga kapatid, ay minsan dahil sa sobrang paggamit, lalo ng mga kabataan, hindi na nagagawa yung kailang dapat gawin. Right? Pag inutusan ng nanay, maghugas ka. Mamaya na. Diba? Oh, magluto ka na. Mamaya na. Diba? Wait lang. Diba yung wait lang? Kapag hindi tayo maingat, mga kapatid, distracted tayo. Hallelujah. There is a culture war. Ang education system natin is being weaponized. Diba? Infiltrated ng mga agenda na hindi kalooban ng Panginoon. Hallelujah! At hanggang dumadamo ang mga tao, ang henerasyon natin ngayon sa maling pamumuhay, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, I would like to encourage you, mayroon tayong kakayanan na maging liwanag at gabay dito sa sanlibutan, mga kapatid. Ang pagliligtas ng henerasyon natin ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa, halimbawa at pamumuhay na meron tayo. So ang Diyos, mayroong ordination sa iyo, mayroong utos sa atin, mga kapatid, command to save this generation. Hallelujah! I would like to say this. Ang buhay mo ay message. Your life is a message to the world. Kung ang buhay mo ay message sa sanlibutan, anong message ang pinapadala mo sa kanila? Pastor, text message. Wrong? Sir? Kung ang buhay mo ay message to the world, what message are you bringing? Dapat ang buhay natin ay inspiring. Dapat ang message ng buhay natin ay hindi discouraging, mga kapatid. Amen. Nakaka-encourage kapag nakita ka ng kapitbahay mo. Nakaka-encourage kapag nakita ka ng kapwa mo, mga kapatid. Why? Because that's the life, that's the story, mga kapatid, na gusto ng Diyos sa atin. Hallelujah! We have to know the Word of God. We have to live by example, mga kapatid. Sabi ng Biblia, let no man despise your youth, but be thou an example to the believers. Huwag ipawalang bahala ng sinuman ang iyong kabataan, lalo sa mga young people. I'm speaking to you. Maging halimbawa ka sa mga mananampalataya. Amen. Amen. Young people, mga nanay, kung hindi mabuting halimbawa ang ating iiwanan, sino ba ang susunod sa maling landas? Wala.
Kung hindi ka mabuting halimbawa, anong ibig sabihin? Masamang halimbawa. Pagka masamang halimbawa, papunta yan sa maling landas, mga kapatid. That's why we have to be careful how we live our life, mga kapatid. Ang ating pong buhay ang nagsasalita ng mas malakas kaysa anumang sinasabi natin. Amen. Hello? Amen. Pastor, anong ibig mo sabihin? Ang pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos ay nakaka-apekto sa mga taong nakapalibot sa atin. Amen. Mga kabataan, mag-i-impluwensya ka sa kanila na kapag ikay nakasama ng mga kabataan sa labas, sila ay napapabuti, mga kapatid. Bawat desisyon, gawa at salita natin, dapat nag-iiwan ng marka ng pag-asa, marka ng pag-ibig, marka ng pananampalataya sa ating henerasyon. Amen? Sapagkat kung hindi tayo magsisilbing liwanag sa kanila, hindi tayo magsisilbing ilaw sa kanila, mga kapatid, maliligaw sila. Amen. Nakakita na ba kayo ng ilaw na nakalagay sa ilalim ng kama? Nakatago? Bumili ka pa. Nagpakabit ka pa ng ilaw. Nalala ko tuloy yung gustong magtipid. Nagpakabit siya ng ilaw. Tapos, gulat yung Meralco. Kada buwan, ang kanyang bill, 25 pesos lang. Sabi nung Meralco, isang taon na to laging 25 lang Sabi nung, pumunta doon, dumalo sa bahay yung Meralco. Sabi niya, hello po, Nay, hapon na paggabi na. Pagdating niya sa bahay, patay ang ilaw. Pagdating niya doon, sabi niya, Nay, kumusta? Sabi niya, iho, dito pasok ka. Anong atin? Sabi niya, mag-survey lang kami. Sabi niya, sige, pasok ka. Pagdating niya sa bahay, madilim. Anong ginawa nung mayari ng bahay? Kumuha ng sa kandila, nagsindi. Nag-ilaw, tapos, yung pinang-ilaw nila. Sabi, bakit? Nagpakabit kayo ng ilaw, bakit hindi nyo? Sabi niya, nagtitipid kasi kami. Nagtipid ka! May ilaw ka pero hindi mo pinagana. May ilaw ka pero nilagay mo sa ilalim ng kama. Sa higaan, mga kapatid. Ang ilaw nasa tamang lugar dapat. Amen. Amen. Papunta sa dadaanan, mga kapatid. Para lahat ng dadaan makapatungo doon sa destinasyon. Makapunta sila, mga kapatid. The same with the Christian people. You are the light. You are the salt of the world, mga kapatid. Kailangan nasa tamang place ka. Amen. Makasama mo ng mga tao, ikaw ang magliliwanag sa kanila. The people, maraming tao ang walang direksyon ng buhay. Right. At kapag ikay nakasalubong, nakasama kanila, nakikita nila ang daan papunta sa destinasyon. Yes. Amen? Look at Joseph. Look at Abraham. Look at David, mga kapatid. Sila ay naging liwanag sa kanilang henerasyon. The Bible says, David served his generation. Mga young people, nanay, hindi po pwedeng mabubuhay lang tayo nang walang pakialam sa generation natin. Yung inyo pong mga kapwa nanay, kailangan natin silang sagipin, mga kapatid. Kailangan natin silang sakluluhan. Kailangan natin ipahatid sa kanila ang katotohanan, mga kapatid. We have to speak life to them, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan, mga kapatid, na tayo bilang mga mananampalataya, mayroon tayong pakialam sa kaharian ng Panginoon. Amen. We have to serve our God. We have to serve our generation, mga kapatid, and save the generation na nandito tayo. Amen. Amen. Kung sa salita mo, nagdudulot ng pagkawasak. Kung sa example natin, nagdudulot ng pagkasira, huwag na lang. Amen. Kailangan maging good example tayo. Kailangan bilang mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng manahimik. Pag mumukmo ka lang sa sulok, wala kang gagawin. Christians, God called you
not to be silent. Amen. God called us to proclaim the truth, to proclaim the gospel. Ang sanlibutan ito, mga kapatid, we are being led by the people. Diba? Kita niyo yung ano ngayon, nangyayari sa paligid natin. Presko na amin. Yung flood control. Sabi po ng isang pastor, the sky has the limit. Diba? Yung mga nakapaligid sa atin, lahat. Ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan is consumed by greed, consumed by wickedness, mga kapatid. At bilang church, hindi pwede tayong manahimik. We have to proclaim the truth. Ang solusyon sa magulong mundo na ating kinabibilangan, mga kapatid, ay ang katotohanan ng salita ng Panginoon. At hindi po mangyayari, hallelujah, hindi po magkakaroon ng solusyon kung tayo lahat ay mananahimik. Kailangan i-proclaim natin ang truth, mga kapatid. Hallelujah. Ang salita ng Diyos. Gamitin mo ang iyong bibig. Gamitin mo ang talent na meron ka. Hindi po pwedeng tahimik lang. Pastor, okay na ako. Basta maligtas ako, okay na. Sure ka? Ang Diyos na tumawag sa iyo, hindi ganyan ang pinagagawa sa atin. We have to proclaim the truth. We have to save our generation. Hindi sapat yung sabihin mong Christian ka. Kailangan makita sa atin pong mga gawa. Amen. 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 Hindi sapat. Kailangan mamuhay tayo na may integridad, mga kapatid. Kailangan mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapag wala tayong integridad, kawawa ang susunod na henerasyon. Kawawa ang henerasyon natin, mga kapatid. Ang pagsunod natin sa Diyos ay napaka-importante para sa henerasyon na meron tayo ngayon. Amen. Amen. We have to save the generation we have. Mga kapatid, let your light be shine, be a salt in the world. Manatili tayo magtatapat sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng panganib, ano pa man yung dumarating sa atin. Kailangan makita sa atin ang integrity. Ang integrity is the same kung saan ka, sa church ka, sa bahay ka, the same person. Hindi tayo dalawang mukha, mga kapatid, kundi iisa lang. Yan ang buhay ng mga Kristiyano, mga kapatid. Isipin natin na kapag wala tayong integrity, hindi na papapurihan ng Panginoon. Hindi naluluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran is a God of integrity. Sabi ng isang tao, integrity is doing the right things even when no one is watching. Amen. Amen. Just do the right things, mga kapatid. Maging tapat tayo sa salita natin, sa gawa natin, sa paninindigan natin, mga kapatid. Right. Maipakita natin sa henerasyon na mayroon tayo ngayon, na kinabibilangan natin na mayroon tayong integridad. Mayroon tayong paninindigan, mga kapatid. Higit sa lahat, kailangan nating magkaroon ng sacrifice. Everybody say sacrifice. Sacrifice. Everybody say sacrifice. Sacrifice. Kailangan ng mga anak ng Diyos ng sakripisyo. Alam mo ba na kapag hindi ka umiibig, hindi ka magsasakripisyo? Nagsasakripisyo ka lang para sa mga minamahal mo. Right? Amen. Hindi ka magsakripisyo, Sister Jamila, kung hindi mo mahal ang iyong mga anak. Kung hindi mo mahal ang iyong pamilya, hindi ka magsacrifice. Right? At kung walang sakripisyo, hindi nila mararamdamang mahal mo sila. Because the evidence of love for God is sacrifice. And we make a sacrifice because we love God. Amen. We love God because He first loves us. Amen. So sa lahat ng nandito ngayon, kung tatanungin mo ang sarili mo, ano na ba ang sakripisyo na ginawa natin sa Panginoon? Sapat na ba yung sakripisyo? Alam mo si Lord, ang patunay na minahal ka ni Lord, He made a sacrifice. Amen. 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 Alam mo, doon siya sa langit, bumaba siya.
Ipinako sa krus, namatay ang kanyang katawan. Why? Because He loves you. Amen. Amen. Dahil mahal ka ng Panginoon. Maraming nagsasabi sa atin, Lord, I love you. Mahal kita, Panginoon. But where is the sacrifice? Kailangan may makita. May ebidensya. Na talagang tayo nagmamahal sa Panginoon. We make a sacrifice for this generation and the next generation. Sino mag-accept ng challenge? We have to make. Kahit na mapagod tayo, alam mo yung paglilingkod sa Diyos, hindi yan, it's not a matter of your feelings dapat. Yung gana. Diba? Minsan, tinatamad ka. Sino ba minsan tinatamad? Amen. Sabihin mo parang, ako yata yun. Diba? Tinatamad kang pumunta sa church. Tinatamad kang magsimba. Dumarating talaga yan sa buhay. Amen. Pero remember this, na ang paglilingkod sa Diyos, hindi dapat nakabase sa feeling natin. Kahit tinatamad tayo, kahit nahihirapan tayo, for the sake of the kingdom, for the sake of this generation, we have to obey God. We have to come to church and worship God. At doon tayo mga kapatid palalagsin. Doon tayo mga kapatid pagpaguhin. Doon tayo uhapugin ng salita ng Panginoon mga kapatid. Doon sa tamang lugar. Sabihin natin, tamang lugar. Tamang lugar. Ang tamang lugar talaga sa iyo ay simbahan. Amen. Number one. Siguro maraming beses ko nang sinabi sa inyo ito. Ito sabihin ko. When God created the fish, water, gumawa siya ng water, at nilagay niya ang fish. Pag ginalis mo ang fish sa water, ano mangyari? Mamamatay. Hindi mo na kailangan wrestlingin pa. Hindi mo na kailangan palu-paluin pa. Yung mga brutal na, kahit talagang pinapalo-palo pa yung automatic mamamatay yun. When He created the tree, mayroon ng lupa. Saan niya nilagay ang tree? Pastor, sa tiles. Walang tiles naman. Sa lupa. Therefore, kapag inalis mo ang puno sa lupa, anong mangyari? Mamamatay. Hindi mo na kailangan chat-chipin. Mamamatay yan, pusa. Nung lumikha ang Diyos ng mga hayop sa himpapawid, ibon. Kapag inalis mo sila sa himpapawid, wala na silang freedom. Hindi na sila nag-function ng maayos. Eventually, mamamatay. Nung lumikha ang Diyos ng tao, sa Kanya nilikha. Sa Kanya niligay. Ang tamang environment na lagyan ng Diyos sa tao is the Garden of Eden. Amen. The Garden of Eden represents the presence of God. Doon may fellowship si Adam at ang Panginoon. Every day, nagkakausap sila ng Panginoon. Nung siya ay sumuway sa Diyos, sabi ng Biblia, inalis sila ng Panginoon sa halamanan at hindi sila pinapasok. And they began to experience the misery. They began to experience sickness. They began to experience death. Why? Wala na sila sa presensya ng Panginoon. That's what happened when the creation is removed in its original place. Ikaw at ako, ang original place natin ay sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya kapag tayo ay wala sa presensya ng Diyos, sabi ng Biblia, bagamat ikay buhay, ikay patay sa paningin ng Panginoon. And they will experience eternal condemnation, eternal death. Not because God hates them, because they choose to depart from God. Kaya salamat sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos na nandito tayo ngayon, mga kapatid. May purpose ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi natin alam, gagamitin ka pala ng Panginoon balang araw. Gagamitin ka pala ng Panginoon to save the generation and the next generation, mga kapatid. Magtapat lang tayo sa Panginoon. Mag-sacrifice tayo para sa Panginoon. Amen. Sino pa yung nakahanda dito mag-sacrifice para sa Panginoon? Amen.
Pastor, sacrifice ako. Punta ako church, sacrifice. Hindi lang po yan yung sacrifice. Hello? Ang pagpunta sa church, yes, salamat sa Diyos. Pero kapag nagmamahal ka sa Panginoon, pupunta talaga. Pupunta ka talaga. Magsisacrifice talaga tayo. Walang nagmamahal sa Diyos na hindi nag-sacrifice. Lahat ng tinawag ng Diyos, hindi po naupo lang, hindi po natulog lang, hindi po nagmukmuk sa sulo, play victim. Lahat po ng tinawag ng Diyos, anong ginawa? They made a sacrifice. Even to death, mga kapatid. Ibinang kanilang buhay, ibinigay nila. Alam mo bakit tayo na-reach ng gospel? Because there are some people in the past, David, Abraham, Jacob, mga kapatid, lahat ng mga tao nito, they made a sacrifice para sa atin. Ano kaya mangyayari sa next generation kung hindi tayo sacrifice ngayon? Hindi tayo gagawa ng paraan to save this generation. Walang mangyayari, mga kapatid. Para bang sinasabi mo, Lord, ayoko matupad ang plano mo. Ayoko matupad ang layunin mo. Mga kapatid, bago po ako magtapos, alam ko, sa lahat ng nandito, we have a different kinds of war or battle in life. Nandoon tayo. Remember that God will never allow you to enter into a battle kung alam niyang matatalo ka. He will never allow you. Kapag ka dumaan ka sa pagsubok, struggle, challenge ng buhay, kapag ka inalaw ka ni Lord dyan, alam ni Lord na magtatagumpay ka. Dahil never kang i-allow ng Diyos kung matatalo ka. At ito pa, never kang matatalo kung lagi mong kasama ang Diyos. Amen. Kaya huwag natin katakutan ang battle. Mayroon ng laban when we are saving this generation, but we should never be afraid. Dapat hindi ka natatakot. Mayroon bang laban sa personal nating buhay, mga kapatid? Pagsubok, finances, diba? Lahat ng may problema sa finances, taas ang kumay. Amen! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Come on. Pastor, parang yun talaga ba't hindi? Diba? You should never be afraid. Ngayon, kasama mo na ang Panginoon. Hindi ka iiwanan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ako iniwan, hindi ako pinabayaan ng Panginoon, mga kapatid. Never siyang mangiiwan sa kanyang mga anak. Hallelujah! Kung ang Diyos nagtiis ng hirap para lang tayo iligtas, mga kayanin natin, mga kapatid, ang magtiis ng hirap at mga panganib upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Iligtas ang next generation, mga kapatid. Hallelujah! Even though may mga battle spiritually. Amen. Amen. Let's do it for God. Let's do it for this generation. May mga kaibigan ka na kailangan ng tulong. Hindi pinansyal. Ang kailangan nila una ang Panginoon. Amen. May pamilya ka. Ito, kaya mo bang tingnan na ang pamilya mo one day mapupunta sa kapahamakan? Sino ang kaya dito? Kung hindi mo kaya, and you believe in God, we should begin to pray for them. Kailangan simulan na natin manalangin para sa kanila. Simulan na natin magsakripisyo, mga kapatid, para sa kanila. Hallelujah! We need God, and we need the saving grace of God. Pero may command ang Diyos. We have to save the generation. Amen. We have to serve in our generation. Mga kananayan. Ako'y naniniwala dahil mahal niyo ang pamilya niyo. Hindi niyo hayaang one day makikita niyo silang napunta sa kapahamakan. That's why hindi natin hayaan na hindi sila makakilala sa Diyos. Amen. Parang
O konti lang. Amen! Amen. Mga young people, may mga magulang kayo, may kaibigan kayo. Kaya nyo bang tingnan one day na sila ay nasa condemnation? Na sila ay nasa damnation? Kaya nyo bang tingnan? Kung kaya matanggap, pwede, huwag mo nang gawin. Pero hindi mo kaya tanggapin, pray for them. Amen. That they will accept the truth, that they will accept Jesus. Because there is the salvation apart from Jesus Christ. Kailangan nila ang Panginoon, mga kapatid. Ang generation natin ngayon, kailangan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Magulo na ang paligid. Sa politika, immorality, kahit saan, mga kapatid. Magulo na. Kailangan ng mundong ito ang Panginoon. Kailangan si Jesus Christ ang maging Panginoon ng lahat, mga kapatid. Kaya kung tayo ay nagpapadalawang isip pa tayo ay nagpabanjing-banjing sa paglilingkod, kapatid ko, seryosohin mo na. Habang may panahon pa, habang nandyan pa ang chance, may panahon na ibinigay pa ang Diyos, magseryoso ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Save the generation. Kaya mo bang makita? We believe that if a man without Christ, without Jesus, will go to hell. Amen. That's what we believe because that's the Bible. At kung kaya mo silang makita na pupunta doon, huwag mo nang gawin. Pero kung ayaw mo silang makita na pupunta sila sa kapahamakan, Amen. let's do our effort. Hallelujah. Let's make a sacrifice for them. Kagaya ng gusto mong gawin, pagtitiis, sakripisyo para sa kanila, mabuhay lamang sila, makapagtapos sila, makakain sila, especially ang maligtas sila eternity. Amen. Dahil kahit ginawa mo lahat sa kanila, nagsakripisyo ka para sa mga anak mo, everything is temporary. Let us focus on the permanent. Amen. Mas mahalaga yung eternity kaysa sa permanent, kaysa sa temporary. Amen. Amen. Ang challenge ko sa bawat isa, sa next week, nandito ka ba? Amen. Yes. Hallelujah. Baka nandito ako ba? Pastor, medyo mahirap. Hindi ko sinasabi, ma-pressure ka, huwag ka ma-pressure. Amen. Hindi sapat na nasa church ka, no? Dapat next week, Pastor, mag-i-effort ako na yung mahal ko sa buhay, makakilala sa church. Time is running out, kapatid. Time is running out. We are now in the last days. Jesus is coming very soon. Amen. What are you doing with your time? What are you doing with the remaining time na meron ka? If you do not move right now, marami pong mapapahamak. Sa halip na sila makakilala sa Diyos, huwag tayo pong magpapaya. Huwag natin silang hayaan. Napapahamak. Pag mo hayaan, matalo ka ng iyong hiya. Amen. You have to save them. I challenge you. Sa susunod na pagdalong sa church, dapat meron kang dinadala sa Panginoon. Amen. Mahal mo sa buhay, kaibigan, dahil lang sa Panginoon. That's the real. It's a deal. If you really love your friend, bring them to Christ. Bring Christ to them. Lahat mo. Amen. Pastor, next week, nandito na lahat ng pamilya ko. Kahit hindi dito. Kahit sa bahay, importante si Kristo. Maipakita mo sa kanila. Maipakilala mo si Kristo sa kanila. Pastor, what if hindi nila tanggapin? What if i-reject nila, i-deny nila? At least, ginawa mo yung best mo. At least, ginawa mo yung part mo.
Ah. Kahit sa wala tayong gawin. So this church, gusto ng Diyos magtagumpay tayo. And we will reach new height in this church. Naniniwala ba kayo? We will reach new level and new height in this church now. If we do the work, dapat we work for God and we work with God. Amen. Amen. Don't waste your time. Don't waste your precious time. The end is near. And time is running out. Pahalagaan mo yung oras. Meron ka sa pamilya mo, pahalagaan mo. Importante sa lahat, makilala nila ang Panginoon. Makita nila ang tunay na buhay kapag ka nasa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Can you shout, thank you, Jesus? Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah! Kalapit tayo sa Diyos. Pray for your family. Pray for somebody. Malapit sa iyo. Bakit sarap?